Kabanata 4881. Sa isang tiyak na lugar sa arena ng labanan, isang malamig na sigaw ang umalangaw, at hindi mabilang na malaking sword energy ang nagkatotoo, lahat ay nakatutok kay James at Winton. Kaagad pagkatapos, isang napakalakas na alon ang bumungad sa kanila, naglunsad ng isang pag-atake. Sa kritikal na sandali na ito, sabay-sabay silang nagmaterialize ng mga sandata sa kanilang mga kamay at nagpatuloy sa pag-atake, pinipigilan ang mga pag-atake mula sa libo-libong sword energies. Whoosh! Sa di kalayuan ng battle arena, isang figure ang bumaril sa ere. Isa itong lalaking nakasuot ng puting damit, pinalamutian ng espada. Karakter na nagmula sa isang nakakatakot na kapangyarihan. Nagmukhang bata ang lalaki, walang aura na lumalabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang puting damit na suot niya ay isang walang kapantay na kayamanan, na nagdadala ng isang kahanga-hangang presensya. Siya ay isang disipulo ng Saber Sect. Saber Sect, ang lahi ni Windalgones. First, hindi ko ini-expect na ganito kaga ang gagawin ni Byron. Akala ko magtatagal siya hanggang sa huli. Ang robe na suot niya ay isang pambihirang kayamanan na ipinasa ng Saber Sect. Ito ay ginawa mula sa mga espesyal na materyales at minsan ay isinuot ni Win. Sa lakas ni Byron, tiyak na tatayo siya sa unahan kahit sa isang arena na puno ng maraming powerhouse. Sa hitsura ni Byron, maraming buhay na nilalang ang nagsimulang mag-usap. Si Byron ay nagmula sa Saber Sect. Ito ay isang nakatagong sekta na itinatag ni Win. Ang sekta na ito ay may malaking lakas at nagtatamasa ng isang kilalang reputasyon kahit na sa iba pang mga nakatagong sekta. Kumilos si Byron para pigilan ang iba na agawin ang pamana na iniwan ng kanyang ninuno. Gumagawa ng hakbang si Byron. Magsisimula na ang tunay na palabas. Siguro kung makakalaban ni James si Byron. Maraming mga powerhouse ang napuno ng pag-asa. Lahat sila ay nagnanais ng legacy na iniwan ng Sword Demon, na nauunawaan na ang pinakamahalagang kayamanan ay nasa loob. Sa sandaling ito, pinili nilang hayaan ang iba na labanan ito at maubos ang kanilang lakas. Nakatayo si Byron sa kawalan habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng kalmadong-kalmado. Sabi niya, wala akong pakialam kung sino ka, ngunit ito ay isang kayamanan na naiwan ng Saber Sect. Hindi ko pahihintulutan ng ibang mga buhay na nilalang na magpatong ng kanilang mga kamay dito. Makabubuting tumabi ka kaagad. Nagpalitan ng tingin sina James at Winton. Tanong ni James, gusto mo bang manguna, o dapat ako? Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sumagot si Winton, ikaw. Alam niya na si James ay isang mahuhusay na cultivator, na pinagkadalubhasaan ang kumpletong Tenfold Realms Transcendent Sutra at isang signature skill. Hindi niya nakita ang sarili bilang katapat ni James. Nagtataka tungkol sa mga kakayahan ng nakatagong sect cultivator na ito, nagpasya siyang mag-obserbo mula sa mga anino at hayaan si James na manguna. Sige, sabi ni James. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong siya ay nakipag-away. Sa kanyang estado ng Omniscience Path at Battle Rank, isang malakas na pagnanais para sa labanan ang umusbong sa loob niya. Hindi ko kailangan ang legacy na ito ng Sword Path, ngunit talagang sabik akong makipag-spar sa iyo, kumpiyansa na sabi ni James. Ipakita sa akin ang lakas ng mga inapo ni Win at isang powerhouse mula sa Saber Sect. Nagtatanong ka ng for trouble. Nagdilim ang ekspresyon ni Byron. Noong una ay inakala niya na sa pagsisiwalat ng kanyang sekta, outrest si James. Hindi niya inaasahan na ipagwawalang bahala ni James ang prestihiyo ng Saber Sect. Nasaksihan na ni Byron ang lakas ni James noon, kaya naging maingat siya at nagpasya na ibunyag ang kanyang kaakibat na sekta. Kung hindi siya nag-aksaya ng anumang oras at direktang umatake. Upang makuha ang pinakamataas na pamana ng Saber Sect, hindi niya kayang mag-alinlangan. Kinailangan niyang bawiin ang legacy na iniwan ng kanyang ninuno kahit na ito ay dumating sa isang mabigat na halaga. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay maaaring talikuran, ngunit ang pamana ng ninuno ay kailangang kunin. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang mga salitang iyon ay naging dahilan upang maging ang langit at ang lupa ay manginig sa kanilang pagbigkas. Talagang nakakatakot ang eksena. Gayunpaman, isang mahinang ngiti ang isinagot ni James. Dalhin mo, sabi niya.
Sa isang iglap, umabot sa sukdulan ang aura na nagmumula kay Byron. Sa kabila ng pagpapakawala ni James sa Omniscience Path at sa kapangyarihan ng Thousand Paths Holy Body, hindi gaanong naiiba ang kanyang aura kumpara kay Byron. Biglang sumulpot si Byron sa harapan ni James, nagtaas ng kamay para maghatid ng suntok. Ang mga materialized na kamao ay bumaril, na naging isang napakaraming anino ng boxing na bumalot kay James. Ang rehiyon kung saan nakatayo si James ay gumuho kaagad. Maraming buhay na nilalang sa arena ang umatras sa mas ligtas na mga posisyon. Nang akala nila ay natamon si James at na-curious kung kakayanin niya ang pag-atake ni Byron, misteryosong lumitaw ang katawan ni James sa likod ni Byron, at naglunsad siya ng full force attack. Sa harap ng isang powerhouse mula sa isang nakatagong sekta tulad ni Byron, hindi nag-effort si James. Sa oras na nag-react si Byron ay dumapo na ang kamao ni James sa kanyang likuran. Sa pagtama nito, ang katawan ni James ay nagbago sa isang bakas ng mga after images. Pagkatapos, ang mga after images ay naglaho, at muli siyang nagpakita sa isang malayong lugar. Bagamat nakaiwas si Byron sa oras, naapektuhan pa rin siya ng kapangyarihan ni James. Nagtamo ng ilang sugat ang kanyang likod, at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Iyon lang ba? Mukhang walang pakialam si James. Inaasahan niyang magiging mas kahanga-hanga ang pisikal na lakas ng nakatagong sekta na ito. Nanatiling walang kibo si James na naging dahilan para mamula ang mukha ni Byron. Pinunasan niya ang mga mantsa ng dugo sa kanyang bibig at sinabing, "Tagumpay kang nagalit sa akin. Tapos ka na." Sa sandaling iyon, isang pagbabago ang naganap sa aura ni Byron. Tila naging transparent ang kanyang katawan, at malabong makita ng isa ang kanyang dugo na nagiging sword energy sa loob niya. Nagmistulang labaha ang kanyang gulugod. Katawan ng espada. Nakarinig ako ng mga chismis na si Byron ay nagparamdam sa kanyang pangangatawan sa Saber Pond ng Saber Sect at nakamit ang isang walang kapantay na sword body. Hindi ko inaasahan na totoo ito. Si Byron na may perpektong sword body ay talagang nakakatakot. Maraming powerhouses ang naiwan na namangha nang tumaas ang aura ni Byron. Whoosh! Sa sumunod na sandali, naglaho si Byron at muling nagpakita sa harap ni James, naghatid ng isang malakas na suntok. Sa halip na umiwas, pinili ni James na kunin ito ng direkta. Boom! Nagsalpukan ang magkabilang kamao, na agad na naputol ang kawalan at lumikha ng vacuum sa kalangitan sa itaas ng arena. Kitang-kitang nabasag ang braso ni James sa isang nakakatakot na bilis, at ang mga bitik ay mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Siya ay pinalipad sa pamamagitan ng mabigat na puwersa, dugo na tumalsik sa hangin, nagpinta ng isang kakilakilabot ngunit nakakabighaning larawan. Hindi ka panipaniwala, naisip ni James. Inilagay niya ang kanyang buong lakas sa welga na iyon. Mula nang maabot ang Kylem Boundless rank, madali niyang nadami na si Havgan, ang dating nangungunang individual sa Boundless rankang. Gayunpaman, ngayon siya ay naitaboy ng isang galaw. Malaki ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ni Byron. Muling hamampas si Byron bago pa makabawi si James. Upang mabilis na wakasan si James, nagpatawag siya ng mahabang espada sa kanyang kamay, na nagradiated ng puting liwanag. Nang madali, nagpakawala siya ng delubyo ng sword energy. Ang bawat sword energy ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na kapangyarihan. Sa bawat distrito ng mundo sa labas, hindi mabilang na mga buhay na nilalang na nakasaksi sa projection na ito ay nanginginig sa takot. Ang lakas ng nakatagong sect powerhouse na ito ay tunay na nakakatakot, lalo na para sa quasi-boundless rank powerhouses. Nabaluktot ang kanilang mga mukha sa takot nang harapin nila ang nakakatakot na pagsalakay na ito ng espada, at tila sila ay matatalo kaagad. Sa arena ng labanan, hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang nakadama ng paparating na panganib. Sa kritikal na sandali na ito, lumitaw ang isang proteksyon na porma sayon sa isang partikular na lugar ng arena. Agad na napagtanto ng mga powerhouse na ang porma sayon na ito ay maaaring itakwil ang lahat ng pinsala, at sa sandaling iyon, mabilis silang pumasok dito. Napuno ng sword energy ang langit at lupa, at agad na ginamit ni James ang Blithe Omniscience para tumakas. Habang sinusubukang umalis ni James, muling hinabol siya ng sword energy,
at maraming sword energies ang pumasok sa kanyang katawan, na iniwan siyang puno ng mga sugat. Nasuspine sa himpapawid na may gusot na hitsura, pilit niyang ibinaba ang Chaos Sword. Pinakawalan ng 9 voices ng Chaos, naglunsad siya ng counterattack laban sa Dalgonis Sword. Umalangaw-ngaw ang mga dagandong habang ang Sonic Sword energy ay tumawid sa arena. Ang mga mahiwagang tunog ay umalangaw-ngaw, na umaabot kahit sa mga buhay na nilalang sa loob ng pagbuo ng kaligtasan at iniwan silang pansamantalang nalilito. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Byron. Hindi siya maaaring saktan ng The Chaos 9 Voices. Sa isang iglap, pinakawalan ni James ang kakilakilabot na heaven-piercing sword art, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay nablock lahat ni Byron. Mahirap siyang kalaban, naisip ni James. Ipinagpatuloy niya ang pag-activate ng life path para gumaling ang kanyang mga sugat at pansamantalang patatagin ang kanyang kondisyon. Sa sandaling ito, ang Greater Paths ay nagpakita at nagtagpo, na bumubuo ng isang napakagandang Sacred Blossom sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Si James ay nasa kanyang pinakakakilakilabot na kalagayan, at sa pagpapakawala ng blossoming, siya ay naging mas malakas kaysa dati. Ang pamumulaklak ay nakasalalay sa ranggo ng paglilinang ng isang tao, na tumataas alinsunod sa pagtaas ng kapangyarihan ng Greater Paths. Bulaklak sa buong pamumulaklak, masira. Bulalas ni Byron nang magsimulang manginig ang kanyang mahabang espada sa kanyang kamay, humiwalay sa kanyang pagkakahawak at sumulpot sa kanyang harapan. Sa isang iglap, ang espada ay sumailalim sa isang pagbabagong anyo, nagsiwalat ng isang kakilakilabot na sword formation na may espada sa gitna nito. Tuloy-tuloy itong umikot bago nag-charge patungo sa Sacred Blossom sa hindi kapanipaniwalang bilis, na naging sanhi ng pagkabasag nito kaagad. Isang mapanirang puwersa ang sumambulat sa sandali ng pagkawasak. Ang mga shockwaves ng labanan ay kumalat, agad na pinawi ang bagong nabuo na sword formation at pinaatras si Byron sa ilalim ng epekto ng napakalaking puwersa. Nawala ang Porma Sion sa paligid ng arena. Nang walang proteksyon ng Porma Sion, ang ilang mga buhay na nilalang ng Kylum Boundless rank ay nakadama ng napipintong panganib at mabilis na gumamit ng mga inscription upang makatakas mula sa arena. Gayunpaman, ang mga walang oras na gumamit ng mga inscription na Nagel iligtas buhay ay direktang natangay ng mga aftershocks ng labanan. Ang mga may bahagyang mas kaunting kapangyarihan ay inalis. Hindi bababa sa 10,000 ng Kylum Boundless rank powerhouses ang nolipol ng nag-iisang strike na ito. Mahigit 10,000 nilalang ang tumakas sa larangan ng digmaan at lumitaw sa labas ng mundo. Marami pang umatras sa isang ligtas na distansya, ginugol ang lahat ng kanilang lakas upang mapaglabanan ang mga shockwaves ng labanan. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa maraming powerhouse sa labas ng mundo na natulala. Ang nag-iisang strike na ito ay nakipag-agawan sa buong puwersang sagupaan ng isang Chaos rank powerhouse. Higit pa rito, kasi simula pa lang ng labanan, at hindi pa nila nailalabas ang kanilang tunay na kapangyarihan o trump card. Pinakawalan ni James ang blossoming, na nabuo ang Sacred Blossom. Bagamat naabot lamang niya ang Kylum Boundless rank, kasama ng kanyang likas na lakas, ang Sacred Blossom na nilikha niya ay maaaring kalabanan ang mga pag-atake ng Chaos rank powerhouses. Namangha ang lahat sa Sacred Blossom ni James. Gayunpaman, binasag ito ni Byron gamit lamang ang sword formation. Pareho silang pinalipad ng shockwaves ng kanilang labanan, ngunit himalang wala sa kanila ang nagtamo ng anumang pinsala. Ang pagbabagong anyo ni Byron sa isang sword body ay ginawa siyang halos hindi magagapi sa pisikal na kaharian. Sa katulad na paraan, si James ay napapalibutan ng kapangyarihan ng Greater Paths, na bumubuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng kanyang katawan. Sa isang lugar sa Chaos District ng Human Universe, isang lalaking nakasuot ng puting robe ang nakamasid kay James blossoming na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Pagmamayabang niya sa babaeng katabi niya, ito ang signature skill na nilikha ko noon. Sa kasamaang palad, wala akong Thousand Paths Holy Body, kaya hindi ko lubos na may palabas ang potensyal nito. Hindi ko akalain na ang blossoming na nilikha ko ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan sa mga kamay ni James. Ang lalaking nakasuot ng puting damit na nagsalita ay si Jabari, dating tagapagturo ni James sa kanyang landas ng paglilinang.
Ang babae sa tabi niya ay ang kanyang partner, na nakilala niya sa Dark World. Ang hindi mabilang na mga tao na nakasaksi sa panuuri na ito ay sumabog sa kabaliwan, sumisigaw at nagpalakpakan na tila sila mismo ang nakikipaglaban sa entablado. Ang vacuum area na lumitaw sa battle arena ay agad na naibalik. Si James at Byron ay nakatayo sa kawalan. Hawak ni James ang Chaos Sword. Sa di kalayuan, naglabas ng masiglang aura si Byron at nanatiling composed. Maraming Kylem Boundless rank na nabubuhay na nilalang ang natulala. Ito pa rin ba ang Kylem Boundless rank? Maaaring ito rin ang hitsura ng Chaos rank. Maging ang mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta ay huminga ng malalim. Higit pa rito ang tunay na lakas ni Byron. Sa ngayon, ginagamit lang niya ang sword body. Ang mga kasanayan sa lagda ng Saber Sect ay hindi pa nailalabas. Oo, ang Saber Sect ay itinatag ni Windalgones. Kahit anong signature skill mula sa Saber Sect ay hindi ka panipaniwala. Grabe ka, bulalas ni Byron habang nakatayo sa kawalan, nakatingin kay James. Malakas ang kanyang pagpapatuloy, ang misyon ko mula noong kapanganakan ay kunin ang mga kasanayan sa lagda na iniwan ng aking mga ninuno. Noon pa man ay alam na ng Saber Sect na nakakalat sa dalawang lugar ang signature skills ng aking ninuno. Ang isa ay nasa loob ng Sword Mound, ngunit ito ay selyado, at walang sino man ang makakapagbukas nito ng lubusan. Ang pangalawang lugar ay dito, sa Boundless Arena. Nanatili ako sa Kylem Boundless rank sa hindi mabilang na taon, lahat ay inaasahan ang araw na ito. Napahinto si Byron bago idinagdag, matagal na akong nagtagal sa ranggo na ito, nagmula sa isang nakatagong sekta, habang ikaw ay isang tao mula sa labas ng mundo. Nakakamangha na naabot mo ang antas na ito. You should give up, umalangaw ang boses ni Byron. Kung lalabas ako ng todo, mamamatay ka. Ayokong mapahamak dito ang isang henyong tulad mo. Bilang tugon, ngumiti lang si James ng mahina. Kinilala niya ang lakas ni Byron, ngunit marami pa rin siyang tricks sa kanyang manggas. Hindi pa talaga niya na ilalabas ang buong kapangyarihan niya. Enough talk. Lumapit ka ulit sa akin, sigaw ni James. Itinaas niya ang Chaos Sword, at ang Greater Paths ay nagtagpo at nagsilang ng isang makapangyarihang swordsmanship, ang Universal Sword Art. Kinakatawan ng signature skill na ito ang convergence ng Greater Path sa isang swordsmanship, na ginagawang sword path energy ang kapangyarihan ng Greater Paths. Whoosh! Ang sword energy ay agad na tumawid sa kawalan at lumitaw sa harap ni Byron. Gayunpaman, tumayo si Byron, hinayaan ang sword energy na atakehin siya. Ang nakakasilaw na sword energy ay misteryosong naglaho nang maabot siya. Nang makita ito, maraming nabubuhay na nilalang sa arena ng labanan ang lubos na nagulat, at ang ilan ay napabulalas sa pagkagulat. Ang kapangyarihan ng katawan ng espada. Nilinang ni Byron ang isang lihim na sining ng sekta. Ang alamat ay sinabi na pagkatapos na maperpekto ni Byron ang sword body, gumugol siya ng hindi mabilang na mga entrepok sa pagpino nito at lumikha ng isang hindi magagapi na signature skill na tinatawag na Sacred Heart Art, na hindi naapektuhan sa lahat ng pag-atake sa sword paths. Noong nakaraan, hinamon ni Byron ang isang powerhouse ng Chaos Rank Sword Path. Ginamit ng powerhouse ang lahat ng kanyang mga diskarte, ngunit walang makakasira kay Byron. Sa arena ng labanan, ang ilang mga buhay na nilalang mula sa mga nakatagong sekta ay nagsimulang talakayin ang mga bagay na ito, nahukay ang mga alingawngaw na nabuklod ng hindi mabilang na mga taon. Ang lahat ng ito ay mga alamat na ipinasa mula sa Saber Sect, hindi anumang nakumpirma na patunay. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni James. Bagamat hindi pa niya pinagkadalubhasaan ang Universal Sword Art sa buong potensyal nito, ang kanyang kasalukuyang cultivation rank ay sapat pa rin sana upang magdulot ng banta. Gayunpaman, hindi niya kayang saktan si Byron. James, ikaw ay isang henyo, sabi ni Byron, papalapit kay James na may hawak na espada sa kamay. Aminin ko ang iyong lakas ay kahanga-hanga, nahihigitan ng maraming Kylem Acme rank powerhouses mula sa iba pang mga nakatagong sekta. Gayunpaman, masyadong maikli ang iyong ginugol sa pagpino ng iyong mga kasanayan. Natututo ka mula sa iba nang hindi gumagawa ng sarili mong supernatural signature skills. Maaaring mamangha ka sa panahong ito,
ngunit hindi ka mag-iiwan ng marka para sa kawalang hanggan. Sa bawat hakbang na ginawa ni Byron, lumalakas ang kanyang aura, at naramdaman ni James ang napakalaking kapangyarihan na bumabagsak sa kanya. Sa oras na gawin ni Byron ang kanyang ikasampung hakbang, hindi na nakayanan ni James. Bakit parang ito ang sacrilegious ascension? Nagulat si James. Sa paligid ng arena ng labanan, maraming nabubuhay na nilalang ang hindi makatiis sa kapangyarihang ito. Ang ilan na may bahagyang mas mababang mga natamo sa boundless rank ay agad na dinurog ng puwersa. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang proteksyon na porma sayon sa entablado. Maraming buhay na nilalang ang pumasok kaagad sa proteksyon na porma sayon. Ang pinakamataas na kasanayan sa martial art ng Saber Sect, ang Defying Heaven's Art. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Ngayon, sa wakas ay nasaksihan na natin ang Defying Heaven's Art. Iniisip ko kung ilang hakbang ang kayang tiisin ni James. Paglaban sa sining ng langit. Nang marinig ang mga boses mula sa arena, kumunat ang noo ni James. Sa sandaling ito, naging sigurado siya na ang sacrilegious ascension na dati niyang natutunan ay nagmula sa Saber Sect. Ito ay isang panimulang bersyon ng pinakamataas na kasanayan sa martial art ng Saber Sect, ang Defying Heaven's Art. Nang gawin ni Byron ang kanyang ikalabing isang hakbang, ang arena ay nanginig, at naramdaman ni James ang isang mabigat na puwersa na katulad ng isang napakalawak na mundo na pumipindot sa kanya. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang kapangyarihang ito, at bumagsak siya sa lupa. Boom! Ang matibay na lupa ay agad na nabasag, na lumikha ng isang napakalaki at hindi maarak na kalaliman. Sa kabila na si James ay nasa late stage ng 9th rank of the Omniscience Path at may proteksyon ng Greater Paths, maaari lamang siyang kumapit hanggang sa ikalabing isang hakbang ng Defying Heaven's Art. Kahanga-hanga. Ang Defying Heaven's Art ay may kabuuang 33 hakbang, at si James ay nakatiis lamang sa 11 hakbang. Sino sa battle arena na ito ang makakapagtiyaga hanggang sa makumplito ni Byron ang kanyang Defying Heaven's Art? Hindi mabilang na mga powerhouse ang namangha. Si Byron ay nakatayo sa kawalan, na nababalot ng kapangyarihan ng langit at lupa. Malakas ang kanyang aura, katulad ng isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Bumaba ang tingin niya. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumabas ang isang lalaki mula sa mga guho sa ibaba, at ito ay si James. Sa paglabas niya sa mga guho, ang lupa sa ilalim niya ay agad na nanambalik. Sa sandaling ito, si James ay lumitaw na magulo. Lumitaw siya sa hangin sa isang iglap, pinupunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tumingin siya kay Byron at nagtanong, may koneksyon ba ang Defying Heaven's Art mo sa sacrilegious ascension ng demonic ape race? Bahagyang ngumiti si Byron at sinabing, matagal na panahon na ang nakalipas, isang powerhouse ng demonic ape race ang nilinang sa Saber Sect ng ilang sandali. Ginantimpalaan siya ng Sword Master ng isang fragment ng Defying Heaven's Art, at siya ay kahanga-hanga. Pagkatapos pag-aralan ito, nilikha niya ang sacrilegious ascension, kahit na ito ay epektibo lamang sa mas mababang ranggo ng paglilinang. Nababawasan ang potency nito habang bumubuti ang cultivation rank ng isang tao. Nakikita ko, sabi ni James na may kaliwanagan. Pagkatapos, tumingin siya kay Byron at sinabing, please continue. Gusto kong makita kung gaano kakalakas pagkatapos mong makumplito ang 33 hakbang. Huwag mong hanapin ang sarili mong kamatayan, babala ni Byron. Nag-iwan ako ng daan palabas. Pagkatapos kong makumplito ang Defying Heaven's Art na may 33 hakbang, maaari kong basagin kahit ang mga powerhouse ng Chaos rank. Sumenyas si James. Dahil sabik na sabik ka sa kamatayan, bibigyan kita ng pagkakataon. Malamig na lumabas ang boses ni Byron. Sa sandaling ito, lihim na inactivate ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, na ginagamit din ng iba pang mga kapangyarihan. Dalawang mahiwagang puwersa ang sumulpot sa loob niya. Ang lugar na ito ay nagtago ng maraming powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Maaaring sila ay mula sa panahon ni Emperor Raya. Nag-aalala si James na mapansin ang kapangyarihang nalinang niya, kaya maingat niyang ginamit ang mga puwersang ito para protektahan ang sarili. Gusto niyang makita kung gaano katikot ang Defying Heaven's Art.
Dalawang kapangyarihan ang umikot sa loob niya, pinuprotektahan ang kanyang mahahalagang organo at meridian, na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang labanan ang presyon mula sa Defying Heavens Art. Sa sandaling ito, ginawa ni Byron ang kanyang ikalabindalawang hakbang. Sa kanyang ginawa, ang aura ng langit at lupa ay agad na dumami, na dumurog kay James. Nakakatakot sa pinagsamang puwersa ng langit at lupa at ng sariling kapangyarihan ni Byron. Kahit na ginawa ni James ang kanyang sukdulan gamit ang kapangyarihan ng two-path techniques, halos mawalan siya ng balanse. Matapos ang bahagyang pag-indayog, muli siyang tumayo at muling tumayo sa kawalan. Sa sandaling ito, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng three-path techniques, at tatlong mahiwagang puwersa ang nagtanggol sa kanya. Nang humakbang muli si Byron, nanatiling hindi natitinag si James. Siya ay misteryoso, naisip ni Byron, ngunit hindi siya nagdalawang isip at humakbang muli. Lalong lumakas ang kanyang aura at kapangyarihan. Maya-maya, naka 30 steps na siya. Pagkaraan ng 30 hakbang, mas naging nakakatakot ang kanyang aura. Siya ay hindi isang thousand paths holy body, ngunit ang greater paths ay umikot sa kanya. Samantala, nagamit na ni James ang kapangyarihan ng four-path techniques. Sa kapangyarihan ng four-path techniques, ganap niyang malabanan ang Defying Heavens Art ni Byron. Alam ni James na ang susunod na 3 hakbang ay ang pinaka-nakakatakot. Tahimik, isinaaktibo niya ang ikalimang kapangyarihan, pinagsama ang lahat ng 5 kapangyarihan sa loob niya. Si James ay nanatiling composed habang kinakaharap ang pressure na dala ng Defying Heavens Art. 31 hakbang. Muli namang humakbang si Byron, dahilan para manginig ang buong espasyo ng arena. Ang lahat ng puwersa sa loob ng arena ay nagtagpo kay James, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. 32 hakbang. Malakas na hakbang ang ginawa niya. Sa hakbang na ito, tumindi agad ang kanyang aura. Tiniis ng katawan ni James ang isang mabangis na pag-atake mula sa matinding pressure. Nahati ang kanyang katawan sa isang iglap, damanak ang dugo sa kawalan, at bumagsak siya mula sa langit. Sa isang nakakabinging pagbagsak, bumagsak ang katawan ni James sa lupa, na naging sanhi ng pagbagsak at pagkawatak-watak kaagad ng arena. Tanging ang lugar na protektado ng pormasayon ang nanatiling buo. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Sa kabutihang palad, ang proteksyon na pormasayon ay naisaaktibo sa oras, at lahat ay nakahanap ng kanlungan sa loob nito. Kung hindi, kapag ginawa ni Byron ang hakbang na iyon, maalis na sana nito ang 79% ng mga nabubuhay na nilalang. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Byron. Sa kanyang 33 hakbang, maaari niyang tapakan kahit ang mga powerhouse ng Chaos rank. Nakakakilabot na si James na magtiis hanggang sa 32 hakbang. Kahanga-hanga talaga si James. Oo, nagpatuloy siya sa 32 hakbang. Huwag kalimutan, siya ay nagmula sa labas ng mundo, hindi inaalagaan ng mga nakatagong sekta. Nakakaawa naman. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang nagtalakay sa bagay na ito. Nang akala ng lahat ay namatay na si James, isang lalaking puno ng dugo ang gumapang palabas mula sa mga guho sa ibaba. Magulo ang kanyang ulo, at walang kahit isang buo na bahid sa kanyang katawan. Buhay siya. Siya ay talagang mabigat. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, na-activate ni James ang life path, na nagpapahintulot sa kanyang panlabas na mga pinsala na gumaling. Pagkatapos, ginamit niya ang ika-6 na kapangyarihan, ang pagsasanib ng 6-path techniques, at ang kanyang katawan ay dahan-daang umakyat sa kalangitan. Hindi masama. Minamaliit kita, dumilim ang mukha ni Byron. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa, at habang ginagawa niya ito, lumalakas ang kanyang aura. Ang lahat ng puwersa ay nagtagpo sa ilalim ng kanyang paa. Bago pa man dumampi ang paa niya sa lupa, nanginginig ang kawalan. Boom! Sa pagbaba ng kanyang paa, ang battle arena ay nawala sa isang iglap. Naapektuhan pa ng puwersang ito ang proteksyon na pormasayon sa ibaba, na naging sanhi ng bahagyang pag-crack nito habang ang nakakatakot na kapangyarihan ay tumagos sa mga bitek. Sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw ang tagapag-alaga, pinalakas ang pormasayon at pinipigilan itong tuluyang masira. Gayunpaman, si James, na nasa gitna ng larangan ng digmaan,
ay humarap sa isang puwersa na mas nakakatakot kaysa sa Pormasayon. Sa kabila ng paggamit ng six-path techniques, pinagsama ang mga ito sa proteksyon ng greater paths, at paggamit ng one-for-all para pahinain ang ilan sa kapangyarihan, nasugatan pa rin siya. Nagtamo siya ng maraming sugat, at ang malaking bahagi ng kanyang laman at dugo ay nawala, maging ang ilan sa kanyang mga buto ay nabasag. Sa sandaling ito, talagang nakakatakot si James. Gayunpaman, ang kanyang nakakatakot na mukha ay may ngiti, nakakagigil at nakakatakot. Ito lang ang Defying Heaven's art, ngumiti si James. Paano ito? Hindi ako makikipagkumpetensya sa iyo para sa mana ni Win. Ibigay sa akin ang sekretong sining para sa Defying Heaven's art, at baka tulungan pa kitang masecure ang mana ni Win. Kung sino man ang maglakas loob na makipaglaban dito, ako mismo ang bahala. Kabanata 4888. Nasaksihan ni James ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Defying Heaven's art at gusto niyang makuha ito. Nagdusa pa rin siya ng matinding pinsala ng gawin ni Byron ang 33 hakbang, kahit na siya ay may proteksyon ng 6 na powers fusion. Sa sandaling ito, siya ay nasa isa sa kanyang pinakamalakas na estado, na ang kanyang pinakahuling Pormasayon lamang ang hindi nagamit. Bahagyang tumawa si Byron bilang tugon, walang karapatang magsalita ng ganyan ang isang unang underling na tulad mo. Ang pagpatay sa iyo ngayon ay medyo simple. Ang Defying Heaven's art ay hindi lamang isang bagay ng paggawa ng 33 hakbang. Pagkatapos gawin ang mga hakbang na ito, isang malakas na domain ang makikita sa paligid ng cultivator. Sa loob ng domain na ito, ang kaaway ay magtitiis ng matinding pressure. Bukod dito, pagkatapos gawin ang mga hakbang na ito, ang magsasaka ay maabot ang isang matinding antas ng lakas. Kasama ang Sword Body at ang Sacred Heart Art, si Byron sa ganitong estado ay talagang nakakatakot. Ganun ba? Bahagyang napangiti si James habang mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat, at hindi nagtagal ay ganap na gumaling ang kanyang mga sugat sa labas. Kung tungkol sa kanyang panloob at mga pinsala sa landas, maaari niyang sugpuin ang mga ito hanggang sa katapusan ng labanan. Oo, sagot ni Byron na parang hindi magagapi. Kung ganoon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking kilos at tingnan kung paano ko malalampasan ang iyong sword body, sabi ni James. Sa sandaling iyon, isang misteryosong Pormasayon ang tahimik na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Patuloy na nagbago ang Pormasayon, naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan at kakaibang aura. Sa hitsura ng Pormasayon, isang anino ang nabuo sa loob nito. Ang figurang ito ay nakaupo sa posisyong lotus, mukhang banal at marangal. Habang umusbong ang Pormasayon, tila umiikot ang mundo, at ang kakilakilabot na kapangyarihan nito ay naging sanhi ng panginginig ng mga buhay na nilalang sa loob ng Pormasayon sa arena ng labanan. Ang pinakahuling hakbang na ito ay dati nang nakulong at pumatay sa isang buhay na nilalang na Kylem Acme rank, at hindi man lang ito mailigtas ng mga inskripsyong Nagel iligtas buhay na naiwan ng tagapag-alaga. Si James ay hindi pa nagplano na gamitin ang Pormasayon. Gayunpaman, masyadong mabigat si Byron, at ang tanging pagkakataon niyang talunin si Byron at makuha ang Defying Heaven's art ay ang gamitin ang formation. Sa loob ng Pormasayon, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon, kabilang ang mga dating malapit nang pumasok sa Chaos rank, tulad ng Zuri at Yala. Gayunpaman, nabigla silang lahat sa ipinakitang kapangyarihan nina James at Byron. Kahit na walang mga pinsala o nahulog sa kanilang cultivation na rango, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon at madaling mapatay. Tinitigan ni Byron si James, naramdaman niya ang misteryosong aura ng formation na tila wala sa lugar sa mundong ito. Ang buong Pormasayon ay nagdadala ng isang sinaunang at mystical na presensya, lalo na ang anino sa loob, na naglabas ng isang hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na presyon. Anong klaseng signature skill ito? Tanong ni Byron. Di ba sabi mo wala akong nagawang signature skill? Well, sasabihin ko sa iyo ngayon. This is one I created myself, sagot ni James. Nagtanong si Byron, ano ang tawag dito? I have not have it for long, and this is the first time I use it, so wala pang pangalan. Since it's my creation, it can be called whatever I want, sabi ni James.
Umalangaw-ngaw ang kanyang boses, at tahimik na nabuhay ang mahiwagang porma sayon sa itaas ni Byron. Ang porma sayon ay nagpatuloy sa pag-ikot, na nagmumula sa isang misteryosong kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay bumuo ng isang spatial cage na bumalot at agad na nagselyo kay Byron. 1/3. Sa kabila ng pag-activate ng Sword Body, ang Sacred Heart Art, at ang Defying Heavens Art, hindi pa rin nakagalaw si Byron. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, patuloy na sinusubukang basagin ang seal ng formation, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang makita ito, napangiti si James. Ang porma sayon na ito ay maaaring mag-seal pa kay Livy. Kabanata 4889. Ang lakas ni Livy ay mas malaki kaysa kay Yardos. Pumasok si James ni Zen sa anino, at ang anino ay gumalaw kaagad, lumitaw sa harap ng porma sayon at naglulunsad ng isang biglaang pag-atake. Sa ilalim ng maraming titig, si Byron ay nataman, at may mga bitek sa kanyang sword body, na kumalat sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang gumanti, ngunit nakulong siya sa porma sayon. Mayroon ba akong mga kwalipikasyon para makipag-ayos sa iyo ngayon? Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Hindi, sagot ni Byron, kitang-kita ang kanyang galit. Matapos isigaw ang salita, hindi mabilang na sword energies ang lumundag sa loob ng kanyang katawan. Ang maraming sword energies na ito ay agad na nagsanib, na bumubuo ng isang tangible longsword na nagpakawala ng malakas na pag-atake sa formation. Boom! Isang marahas na pagsabog ang umalangaw-ngaw habang ang katawan at dugo ni Byron ay naging isang espada, na tuluyang nabasag ang seal ng formation. Sa kanyang galit, inatake ni Byron ang porma sayon, ngunit sa sandaling iyon, ang anino ay namagitan at hinarangan ang kanyang pag-atake. Boom! Ang anino ay may hawak na ilusyon na mahabang espada at nakipagsagupaan sa paglapit ni Byron. Sa isang iglap, napatalsik si Byron sa formation. Habang si Zen ni James ay napailing din sa anino, bumalik sa kanyang pisikal na katawan, na pilit na napaatras. Napakamangha ng kapangyarihan, namangha si James. Nagawa ni Byron na basagin ang seal ng formation, isang tagumpay na kahit si Livy ay hindi makamit. Nakita ni James na nagbayad si Byron ng napakalaking halaga para magawa ito. Dumilim ang mukha ni Byron. May mga bakas ng dugo ang kanyang mga labi at daliri, na tuluyang tumulo sa lupa. Ang kapangyarihang nakapaloob sa isang patak ng kanyang dugo ay maaaring magpawi sa isang makapangyarihang universo. Ipagpapatuloy mo ba? Tanong ni James. Simula pa lang ito ng legacy ni Win. Ang pinakamahusay ay darating pa. Kung lalaban tayo hanggang kamatayan ngayon, mahihirapang agawin ang kasunod na biyaya. Napagtanto ni James na halos ibigay na ni Byron ang kanyang buong lakas, na walang natitira pang mga nakatagong trick. Gayunpaman, ang ganap na pagkatalo kay Byron ay nangangailangan pa rin ng ilang oras. Ayaw niyang ibunyag ang lahat ng kanyang card sa sandaling ito. Bukod dito, ang tanging natitirang trick na mayroon siya ay ang Boundless Pagoda. Malungkot ang ekspresyon ni Byron. Ang kanyang pangunahing layunin para sa paglalakbay na ito ay makuha ang pamana ng kanyang ninuno. Inamin niya na si James ay mabigat, at ang pagkatalo sa kanya ay mangangailangan ng mabigat na presyo. Pagkaraan ng ilang sandali, umamin si Byron, James, kinikilala ko ang iyong lakas, at nakuha mo ang aking paggalang. Samasang-ayon ako. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James at sinabing, "Great, sa iyo ang legacy ng sword path ni Win. Ngayon, pakibigay sa akin ang sikretong sining para sa Defying Heavens Art." Casual na ikanaway ni Byron ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang inscription, lumilipad patungo kay James. Kabisado ni James ang lihim na sining para sa Defying Heavens Art. Samantala, tinungo ni Byron ang puting jade na naglalaman ng mga talaan ng legacy ni Win. Hehe, umalangaw-ngaw ang boses, Byron Dalgones, interesado din ako sa legacy ni Win. Gusto kong makita kung ano ang naka-record sa loob. Kabanata 4870 nang dumating ang tunog, isang lalaki ang lumabas mula sa protection na porma sayon at lumakad sa kawalan patungo sa langit. Lumapit siya at hinarangan ang daan ni Byron.
Ang lalaki ay nakasuot ng gintong balabal at mukhang bata pa. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod, at naglabas siya ng isang hangin ng composite. Mukhang hindi siya natatakot kay Byron, sa kabila ng pagpapakita ni Byron ng matinding lakas. Isang buntong hininga ang narinig nang ipakita ng nakatagong tagapag-alaga ang kanyang sarili. Sa kanyang pagpapakita, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa kanya. Nagsalita siya, "Hindi ko akalain na ang lakas mo ay napakabigat, hindi man lang matutumbasan ang battle arena na iniwan ni Emperor Raya. Mukhang kailangan nating baguhin ang larangan ng digmaan." Ilang beses nang namagitan ang tagapag-alaga, nag-deploy ng mga pormasayon para protektahan ang maraming buhay na nilalang. Kung hindi, kakaunti na lang sana ang natitira sa battle arena. Si Emperor Raya ay nag-iwan ng maraming kasanayan sa pag-sign, lahat ay kilala mula sa kanyang kapanahunan. Ang layunin niya ay palakasin muli ang 10 distrito, ihanda silang labanan ng extraterrestrial demon sa hinaharap. Kung ang arena ng labanan ay pinaglabanan lamang ng ilang individual, at kung nakuha ng mga individual na ito ang lahat ng mga biyaya, ang layunin ng labanan ay mawawala. Sa makatuwid, nagpasya akong magbukas ng mas malaking larangan ng digmaan, sabi ng tagapag-alaga. Ngayon, mangyaring pumasok sa Chaos Arena. Nang ang kanyang boses ay umabot sa kanilang mga tainga, ang battle arena ay naglaho sa isang iglap, at lahat ng nabubuhay na nilalang dito ay nawala. Sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang hindi kilalang arena ng labanan. Ano ito? Ang Chaos Tablet sa Chaos Arena. Sobrang pagpapahalaga ba sa atin ng Guardian? Ano ang nagawa natin para ma-access ang Chaos Arena? Lahat ng ito ay dahil kina James at Byron. Masyado silang kakaiba, dahilan para magbukas ng mas maaga ang Chaos Arena. Oo, hindi lahat ng nabubuhay na nilalang sa Kylum Boundless Rank ay may lakas ng James at Byron. Ang pagbubukas ng Chaos Arena ay nagdulot ng kawalang kasiyahan sa maraming buhay na nilalang sa Kylum Boundless Rank. Marahil ay maaari silang magtiyaga sa walang hangganan na arena, na nagpatuloy pa. Gayunpaman, sa Chaos Arena, wala silang pagkakataon dahil idinisenyo ito para sa mga nasa quasi-boundless rank at mas mataas. Ang mga eksena mula sa Chaos Arena ay ipinadala sa makapangyarihang mga universo sa buong 10 distrito. Luis Leon, bakit mo binuksan ang battle arena na binabantayan ko? Isang boses ang nagmula sa battle arena, na sinundan ng hitsura ng isang matandang lalaki. Ang matanda na ito ay mukhang napakatanda, nakayuko gamit ang isang tungkod. Sabi ng guardian ng Boundless Arena, "Ayoko, pero pagbukas pa lang ng Boundless Arena, napunit na." Ang mga kabataang ito ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas, at ang Boundless Arena ay hindi nakayanan ang kanilang mga laban. Oh, talaga? Napatingin ang matanda sa battle arena. Kabanata 4871 nakikita niya ang ilang pinagmumulan ng malakas, matinding aura mula sa karamihan. Kasama sa mga taong iyon sina James, Byron, at ang lalaking nakasuot ng kulay gintong robe na sinubukang pigilan si Byron kanina. Tinitigan ng matanda at kurbadang lalaki ang mga lalaking iyon ng may pag-iisip. Pagkatapos, hinaplos niya ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, "Kung ganoon, pagsamahin natin ang mga larangan ng digmaan. Dapat kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabahagi kung anong kayamanan ang taglay ng Chaos Battlefield," sagot ng tagapag-alaga ng Boundless Battlefield. "Tama ka." Ibinaling ng matandang lalaki ang kanyang tingin sa mga tao at binati, "Hello, everyone. Ako ang tagapag-alaga ng Chaos Tablet at Chaos Battlefield. Tulad ng dapat mong malaman sa ngayon, maraming kayamanan ang nakatago sa Boundless Arena. Ganoon din sa Chaos Arena. Kasabay nito, hindi mabilang na mga magsasaka sa buong 10 distrito ang nakatuon sa live na broadcast ng talumpating ibinigay ng tagapag-alaga ng Chaos Battlefield. Sigurado akong narinig na ng lahat ang tungkol kay Emperor Raya dati. Siya ang lumikha ng 10 distrito at ang kani-kanilang landas sa langit. Si Emperor Raya ay isa ng superior cultivator bago pa man ipanganak ang 10 distrito. Nagawa ng lalaki na pigilan ang mga extraterrestrial na demonyo gamit ang kanyang kahanga-hangang kakayahan at kapangyarihan. Binigyan pa niya ang kataas-taasang pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo ng isang kritikal na hit sa panahon ng kanilang labanan.
Ang signature skill ni Emperor Raya, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, ay ang mahalagang kayamanan ng Boundless Arena. Tungkol naman sa Chaos Arena. Natigilan ang matanda para mag-ambag. Pagkatapos, nagpatuloy siya, malamang na alam ng karamihan sa inyo na ang pinakamataas na pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo ay ang pinakamalakas sa uri nito. Maging si Emperor Raya ay napaharap sa iba't ibang kahirapan habang sinusubukan niyang lipulin ang pinakamataas na pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo. Ang kayamanan na inaalok sa Chaos Arena ay ang signature skill na nilikha ng pinakamataas na pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo. Ito ay kahit papaano ay nakuha ni Emperor Raya noong nakaraan. Kahit na ang isang pambihirang magsasaka tulad ni Emperor Raya ay namangha sa kasanayang ito na tinatawag na Herstellan Art. Ang malalim at matatag na boses ng matanda ay umalingaw sa buong paligid at sa 10 distrito sa tulong ng live na broadcast. Ngayon na pinagsasama namin ang parehong arena, ipupos namin ang Boundless Arena Battle at bubuksan ang daanan sa Chaos Arena. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa anumang antas ng paglilinang ay malugod na tinatanggap na pumasok sa Chaos Arena. Sa sandaling natapos na sabihin iyon ng hunch na Ginoo, napansin ng karamihan sa kanyang harapan kung paano ang arena sa kanilang paligid ay nag-transform sa isang lugar na tila katulad sa labas ng mundo. Nakikita nila ang matataas na bundok at malalawak na lupain sa kanilang paligid. Nakikita rin ng mga magsasaka ang pagkakaroon ng mga anyong tubig tulad ng mga ilog at karagatan sa kaharian na iyon. Ito ang Chaos Arena. Maraming mga buon ang nakatago sa iba't ibang lugar ng arena. Ang mga patakaran ng labanan sa Chaos Arena ay diretso. Makakatanggap ang mga cultivator ng clue tungkol sa kayamanan kapag natalo nila ang isang nakatakdang bilang ng mga kalaban. Maaari kang makakuha ng higit pang mga pahiwatig sa pamamagitan ng pagwawagi ng higit pang mga laban-laban sa iba pang mga magsasaka. Opisyal na bukas na ang pasukan sa Chaos Arena. Nang marinig ang anunsyo, hindi mabilang na mga magsasaka mula sa prominent o lihim na mga angkan at organisasyon ang nagteleport at nagkatotoo sa Chaos Arena upang sumali sa labanan. Lumingon si James at sinalubong ang mga mata ni Winton. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Ngumiti si Winton sa kanya. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Paano ka pa nakangiti? Paano tayo mananalo kung parami ng parami ang mga magsasaka ng Chaos Rank na sumasali sa labanan? Napangiti si Winton. So ano? Maaari mong madaig ang mga cultivator ng Chaos Rank gamit ang iyong kasalukuyang antas ng kapangyarihan, tama ba? May punto ka. Ngumisi si James. Sa kabilang banda, ang lalaking nakasuot ng kulay gintong robe ay tila nawalan ng interes sa kayamanan ni Windalgones. Ang swerte mo, Byron. Hindi na kita ipaglalaban para sa kayamanang iyon. Inilalaan ko ang aking kapangyarihan upang manalo sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at sa Herstellan Art. Binigyan ni Byron ng malamig na tingin ang lalaki. Beef Juman, seryoso ba sa tingin mo napakagaling mo? Akala mo ba matatakot akong kunin ka? Hey! Ngumisi si Beef at umalis. Pagkatapos nito, nag-teleport si Byron patungo sa piraso ng puting jade. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-daang inabot at kinuha ang gamit. Nakuha ko. Sa wakas ay nakuha ko ang pamana ng aking ninuno at natupad ang aking panghabang buhay na misyon. Hindi ko na kailangang manatili pa sa aking kasalukuyang cultivation rank. Magsasagawa ako kaagad ng closed-door meditation at susubukan kong makapasok sa quasi-chaos rank o chaos rank bago magsimula ang labanan sa Chaos Arena. Kabanata 4892. Wala sa mga nagsasaka na naruroon ang makapaghula na ang labanan sa pagitan nina James at Byron ay mag-uudyok sa biglaang pagsisimulan ng Chaos Arena. Ngayong bukas na ang Chaos Arena sa lahat, mas maraming quasi-Chaos Rank Cultivator at Chaos Rank Cultivator ang natural na sasali sa event. Ang mga cultivator na iyon, na voluntaryong lumipat sa Kylem Acme Rank mula sa quasi-Chaos Rank, ay positibong nanggagalaiti at sa loob-loob na sinisisi si James sa dahilan ng hindi magandang sitwasyong ito. Aabutin sila ng mahabang panahon upang muling makapasok sa kanilang orihinal na ranggo ng paglilinang, at ang kanilang sakripisyo kanina ay walang kabuluhan. Ang lahat ng mga laban ay nakapos sa panahon na ang daanan sa Chaos Arena ay naiwang bukas.
Para sa mga kalahok na piniling manatili sa walang hangganan na estado ng Kylem Acme rank, ang mga lalaking ito ay naglalayo na para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra sa lahat ng panahon. Kasunod ng pag-upgrade ng Battle Arena, ang kompetisyon para sa mga premyo ay magiging mas matindi. Karamihan sa mga lalaking iyon ay mabilis na nagpasya na pumasok sa isang closed-door meditation at mag-level up sa lalong madaling panahon upang maghanda para sa paparating na mga laban, lalo na ang mga magsasaka mula sa mga lihim na angkan o sekta, na nagsanay sa walang hanggan na estado ng Kylem Acme rank para sa isang napakatagal na panahon. Ibinaling ni Winton ang tingin kay James. Anong plano mo pagkatapos nito? Magsasagawa ka rin ba ng closed-door meditation at papasok sa quasi-chaos rank? Umiling si James. Ang labanan sa Chaos Arena ay malamang na magpapatuloy sa mahabang panahon. Gayun din, sa palagay ko ay mayroon pa akong puwang para sa pagpapabuti sa loob ng walang hanggan na estado ng Kylem Acme rank. Napaikot lang ng mata si Winton nang marinig ang sinabi ni James. Tatay, narinig ni na James at Winton ang malambing na boses ng isang babae na nagmumula sa likuran nila. Si Livy iyon. Hindi napigilan ni James na mapangiti nang mapansin niya si Livy. Kumpiyansa siya na kaya niyang magtagal sa Chaos Arena dahil kahit papaano ay may tulong siya kay Livy. Nakita mo ba si Thea, Livy? Tanong ni James. Bumaba ang tingin ni Livy. Hindi, wala pa. Sa lahat ng oras na ito, naghihintay at nagbabantay ako kay Mama. Gayunpaman, hindi ko nakita o naramdaman ang kanyang presensya kahit hanggang ngayon. Nagsalubong ang kilay ni James. Dapat nakarating na si Thea sa Hazif District ngayon. Bakit wala akong natatanggap na balita mula sa kanya? Napaisip si James. James. Sa pagkakataong ito, narinig ang boses ng isang lalaki mula sa likuran nila. Nagmaterialize si Yardos sa isang lugar malapit sa kanilang tatlo. Dumating ka na, Yardos. Matamis na ngumiti si James sa lalaki. Tiso your match kanina. Ang labanan sa pagitan mo at ng cultivator mula sa sword sect ay napakatindi at mahigpit. At saka, napakahusay mong nagawa. Naglakad si Yardos papunta kay James at tinapik ito sa balikat. Nalampasan mo na ang inaasahan ko. Malamang hindi rin ako kapantay mo sa bilis mong lumakas ngayon. Medyo namula si James. Hindi ko inaasahan na ang isang miyembro ng sword sect ay magiging napakalakas. Nagamit ko na halos lahat ng signature skill na natutunan ko habang nakaharap sa kanya ngayon lang. Sa sandaling tumigil siya, kitang-kitang tumigas ang ekspresyon ni James. Ngayong pinagsasama nila ang Boundless Arena at Chaos Arena, ang mga lihim na angkan o mga sekta ay magpapadala ng higit pa sa kanilang pinakamagaling na magsasaka dito upang sumali sa labanan. Marahil kahit na ang mga magsasaka na nakaabot sa Chaos rank bago ang paglikha ng 10 distrito ay pupunta rin dito. Huwag kang mag-alala. Mahinahong sagot ni Yardos, ang pagkapanalo sa mga laban na ito ay nangangailangan din ng swerte. At saka, hindi mo naman talaga kailangan ng kayamanan mula sa Boundless Arena. Hindi na kailangan ni James na makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra dahil natutunan na niya ang nilalaman nito. Kinagat ni James ang mga labi at lumapit kay Yardos. Nagtanong siya sa mahinang boses, nakakuha ka ba ng anumang mga bagong sagradong balumbon? Isang misteryosong ngiti ang naglaro sa labi ni Yardos. Ikaw lang ang tanging tao na maaaring magamit ng mabuti ang mga sagradong balumbon. Matapos maipasa sa iyo ang sagradong balumbon ng Welcome District, nakipagkita ako sa pinuno ng distrito ng Preste District at nakuha ko ang kanilang sagradong balumbon sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa kanya. Kabanata 4873 itinaas ni Yardos ang kanyang palad at ginawa ang sagradong balumbon mula sa Preste District. Mula nang mailabas ang mga sikreto tungkol sa mga sagradong balumbon, naging lubhang mahirap para kay James na makuha ang natitirang bahagi ng mga sagradong balumbon. Kaya naman, labis na nagulat at natuwa si James nang makita ang Yardos na may bagong balumbon. Mayroon lang akong isa mula sa Preste District. Ang sikreto ng mga balumbong ito ay kumalat sa 9 na distrito sa oras na ako ay patungo sa susunod na distrito. Natural, wala na sa mga pinuno ng distrito ang handang bitawan ang kanilang mga scroll, paliwanag ni Yardos. Mas sapat na ang ginawa mo para sa akin.
Kinuha ni James ang balumbon mula sa yardos at ipinahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo, Yardos. Wala lang. Kailangan namin ang iyong tulong upang matiyak ang kinabukasan ng human race. Sige at isagawa mo ang iyong pagmumuni-muni, sabi ni Yardos. Ngumiti si James at tumango ng mariin. Pagkatapos, nag-teleport siya at muling nagpakita sa isang liblib na lugar na malalim sa kabundukan. Pagkatapos suriin ang kanyang paligid, inilagay ni James ang pagbuo ng oras at isa pang porma sayon upang isara ang kanyang aura. Ang daanan sa Chaos Arena ay nakatakdang buksan para sa isang kapanahunan. Kapag natapos na ang oras, ang daanan ay tatatakan habang sinisimulan nila ang labanan sa Chaos Arena. Hindi sapat ang isang panahon para matapos ni James ang kanyang pagsasanay. Kinailangan ni James na matuto at makabisado ang mga nilalaman ng sagradong balumbon ng Preste Districts. Bukod doon, binalak niyang pumasok sa Boundless Pagoda, alamin ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa ika-6 na antas, at i-activate ang ika-7 anyo ng Boundless Pagoda. Sa kalaunan, oras na upang isara ang daanan sa Chaos Arena. Ang tagapag-alaga ng Chaos Arena ay gumawa ng anunsyo pagkatapos ng isang panahon. Ladies and gentlemen, ang laban ay magsisimula na ngayon. Dapat kong bigyan ng babala ang lahat na sumasali ka sa mga laban sa sarili mong panganib. May posibilidad na mawala ng buhay ang mga kalahok sa mga laban na ito. Sa sinabing iyon, maaari mong piliin na umalis sa arena anumang oras. Sa isang lugar sa loob ng Chaos Arena, isang grupo ng mga magsasaka ang nagtipon sa loob ng isang gusali sa ibabaw ng isang espiritual na bundok. Sa mga lalaking iyon, si Lucius, ang pinuno ng Hazif District, ang pinakakilalang tao. Bilang karagdagan, ang mga pinuno ng Welcome District, Thies District, at Capron District ay naruroon din sa bulwagan. Ang mga lalaking iyon ay nagdala rin ng ilang mga tauhan nila mula sa kani-kanilang sekta sa pagpupulong. Masyadong makapangyarihan si James Caden. Hindi tayo dapat magmadali. Nahigitan niya ang bawat isa sa atin sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Manatili tayo sa ating plano at gamitin ang kaligtasan ng kanyang pamilya para banta siya. Kailangan nating sabihin sa kanya ang mga pamamaraan ng paglilinang ng Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong balumbon. Habang tinatalakay ng 4 na pinuno ng distrito ang kanilang mga plano na pabagsakin si James, si Wyatt ay nagkatawang tao sa bulwagan. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilipat ang isang grupo ng mga tao sa bulwagan sa susunod na sandali, kasama sina Thea, Maxine, mga anak ni James, at mga kamag-anak. Tinataka ni Wyatt ang lahat ng kultibasyon ng mga taong iyon. Guro, dinala ko rito ang asawa, mga anak, at ilan sa mga kapamilya ni James Caden. Bahagyang yumuko si Wyatt. Tumayo ang pinuno ng distrito ng Capron at nagsabi, magaling. Let's get the word out that we want James Caden to show up here. Kung hindi, papatayin natin ang asawa niya. Kabanata 4,874 na maraming mga magsasaka na naninirahan sa malalayong lugar ang nakapaglakbay at nakapasok sa Chaos Arena sa loob ng panahon na ang daanan ay bukas sa lahat. Ang Chaos Tablet ay isang makapangyarihan, mahalagang bagay na napakabisa sa pagsupil sa mga extraterrestrial na demonyo. Ang Chaos Arena ay natagpuan at selyado sa loob ng Chaos Tablet. Ito ay nilikha bilang isang maliit, independenteng universo ng sarili nitong universo ni Emperor Raya. Ang mga patakaran ng labanan na ginanap sa Chaos Arena ay bahagyang naiiba sa mga panuntunan ng Boundless Arena. Maraming kayamanan at buon ang nakatago sa iba't ibang lugar sa buong Chaos Arena. Ang mga kalahok ay kinakailangan na talunin o alisin ang kanilang mga kalaban upang makakuha ng mga pahiwatig sa tunay na kayamanan ng kaharian na ito. Pinili ni Lucius at ilang iba pang pinuno ng distrito ang isa sa mga espiritual na bundok sa loob ng Chaos Arena bilang kanilang base. Kasama ang kanilang mga tauhan, naglagay sila ng iba't ibang porma sayon at bitag sa paligid ng lugar habang hinihintay nilang sumuko si James. Kapag nahuli na nila ang lalaki, pipilitin nila itong isuko ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga nauugnay na pamamaraan ng cultivation. Bilang karagdagan, inutusan ni Zizel ang kanyang mga tauhan na hulihin ang sinumang tao na naglakbay sa Endlos upang hanapin si James.
Ang lihim na operasyong ito ay natupad ng mahabang panahon. Sa kasalukuyan, ang lahat ng kanilang mga bihag ay nakakulong sa espiritual na bundok. Nang nakatakda na ang lahat, nagsimulang ipalaganap ng mga lalaking iyon ang balita sa iba pang mga magsasaka. Hiniling nila na isuko ni James ang kanyang sarili sa kanila. Kung hindi, malupit nilang tatapusin ang buhay ng kanilang mga hostage. Hindi nagtagal, halos lahat ng pumasok sa Chaos Arena ay narinig na ang tungkol dito. Sinusubukan nilang makipag-away kay James Caden. Kawili-wili. Nakita namin kung gaano kagaling at kalakas si James sa Boundless Arena. Nagagawa pa niyang supilan o patayin ang mga nagsasaka ng Chaos Rank. Hindi ba masyadong nauuna si Lucius Lopez sa sarili niya? Hindi lang siya ang tumatawag kay James Caden. Maging ang mga pinuno ng distrito ng Welcan, distrito ng Thies, at distrito ng Capron ay nakikibahagi dito. Iyan ang ilan sa pinakamalakas na lalaki sa buong Endlos. Tama siya. Kahit na malakas si James, hindi siya posibleng manalo laban sa napakaraming makapangyarihan at makapangyarihang mga lalaki. Tingnan natin kung paano haharapin ni James Caden ang sitwasyong ito. Nagpasya si Lucius at ang iba pa na pangalanan ang espiritual na bundok na kanilang tinutuluyan, ang Mount Stoyan. Isang araw, isang sinag ng violet na ilaw ang bumaril mula sa langit at dumapo sa isang lugar malapit sa paanan ng Mount Stoyan. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas mula sa sinag ng liwanag ang isang magandang babae na nakasuot ng purple na damit at tinungo ang daanan na patungo sa bundok. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Nang malapit na siya sa pasukan, gumalaw ang ilang lalaking nagbabantay sa lugar at agad na hamarang sa kanyang dinadaanan. Nagsimula ang isa sa mga gwardya, bawal pumasok ang mga tagalabas sa bakuran ng Mount Stoyan, Miss. Wala bang nakakakilala sa inyo kung sino ako? Galit na pinutol ni Waleria ang lalaki. Ako si Waleria Xavier, ang Grand Elder ng Thea Sect. Ang base na ito ay itinayo ng mga pinuno ng distrito ng Hazif District, Welcan District, Thies District, at Capron District. Ngayon, hindi pa ba ako pinapayagang pumasok sa bakuran ng Mount Stoyan? Maghintay ka dito, MS. Waleria. Kailangan ko munang mag-check sa mga superiors ko. Hindi pinapasok ng gwardya si Waleria kahit na sinabi niya ang kanyang kaugnayan sa Thies Sect. Nakatanggap sila ng mahigpit na utos na huwag pasukin ng sinuman sa Mount Stoyan. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Waleria si Cedres, ang pinuno ng Thies Sect at Thies District na lumilitaw malapit sa pasukan. Sir Cedres, anong ginagawa mo? Bakas sa mga mata ni Waleria ang pag-aalala. Nahuli ng grupo ninyo ang asawa, mga anak, at mga kaibigan ni James. Ano ang sinusubukan mong gawin? Wala itong kinalaman sa iyo, Waleria. Dahil pinilit mong pumanig kay James Caden, hindi ka na namin tinuturing na miyembro ng Thea Sect. Dapat kang umiwas dito, kung hindi, baka mapatay mo rin ang sarili mo. Kabanata 4875, Sir Cedres, gusto ko lang malaman kung bakit mo ito ginagawa. Nagmamadaling pumunta si Waleria sa Mount Stoyan matapos marinig ang mensaheng ipinakalat ng 4 na pinuno ng distrito. Hindi niya maisip kung bakit sinusubukang takutin ni Cedres si James, at umaasa siyang makukumbinsi niya itong magbago ang isip. Wala kang pakialam, mataray na sagot ni Cedres. Kaibigan si James. Hindi natin dapat gawin ang ganito sa kanya. Nakikiusap ako, Sir Cedres. Palayain mo ang pamilya at mga kaibigan ni James, pagmamakaawa ni Waleria. Pakitingnan si MS. Waleria sa labas. Pasigaw na anunsyo ni Cedres. Pagkatapos, nag-teleport siya at nawala sa lugar. Sir Cedres. Sinubukan ni Waleria na sundan si Cedres, ngunit agad ding hinarang ng mga gwardya ang daan. Bumantong hininga ang ginang at ibinaba ang tingin. Pagkatapos, tumalikod siya at nagmamadaling umalis. Sa kabilang banda, isa pang grupo ng mga magsasaka ang nagtipon upang magkita sa loob ng isang bulwagan. Nandoon lahat ang mga kaibigan at kakilala ni James, kasama sina Yardos, Livy, Winton, at Sula. Lahat sila ay naghihintay ng balita mula kay Waleria. Sa sandaling iyon, nagmaterial si Waleria sa loob ng bulwagan. Sabay-sabay na tumayo si Yardos. Tanong niya, paano nangyari? May natutunan ka ba sa kanila?
Umiling si Waleria. Nagpunta ako sa Mount Stoyan at nakipagkita kay Sir Cedres. Gayunpaman, tumanggi siyang ibunyag ang anumang impormasyon. Sinasabi pa nga niya na hindi na ako miyembro ng Thea sect. Napakunot ang noo ni Yardos ng malalim na pagkunot ng noo. Umupo ulit siya sa upuan niya. Marahil ay ginagawa nila ito para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at sa mga sagradong scroll. Talagang pinagkadalubhasaan ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong scroll. Tanong ni Zula. Alam ni Yardos na wala nang saysay na itago ang katotohanan. Mahina hong paliwanag niya, ma'am. Matagal nang pinagkadalubhasaan ni James ang kaalaman sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Natutunan din niya ang pamamaraan na naitala sa mga sagradong balumbon mula sa ilang distrito. Whoosh! Isang liwanag na sinag ng kulay dugo na kulay ang bumaba mula sa langit at nagliwanag sa malapit na lugar. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pulang damit ang na material mula sa sinag ng liwanag sa susunod na sandali. Tumayo si Yardos at binati, Mr. Shrivel, ang ama ni Thea, ang Ancestral Blood Master, ay sumama sa iba sa bulwagan. 2/3. Ang katapangan. Galit na sigaw ni Shrivel, seryoso ba ang iniisip nila na kaya lang nilang tap-okan ang mga cultivator mula sa Chaos District ng ganito? Kinuha nila ang aking anak na babae at mga apo. Nasaan si James? Nasaan siya ngayon? Sumagot si Yardos, si James ay nasa isang closed-door meditation sa ngayon, at siya ay naglagay ng isang porma sayon upang i-seal ang kanyang aura. Kahit ako hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Well, ano pa ang hinihintay natin? Dapat tayong pumunta sa Mount Stoyan ngayon din. Titingnan ko sa sarili ko kung ang isang Chaos Rank Cultivator ay napakahusay. Si Shrivel, ang Ancestral Blood Master, ay hindi sumali sa mga laban noong Sky Burial noong nakaraan. Mr. Shrivel, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Hindi lang isang cultivator ng Chaos Rank ang kinakaharap natin. Sa halip, medyo marami sila. Bukod dito, pinamunuan din ng mga lalaking iyon ang ilang malalaki at maimpluwensyang sekta. Kailangan nating gumawa ng plano. Lumitaw sina Windale at Saywald sa bulwagan ng sandaling iyon. Guru. Tuwang-tuwang tawag ni Windale nang makita niya si Yardos. May maitutulong ba ako? Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa buong kwarto. Habang ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin sa pinanggalingan ng boses, nakita nila ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na nakatayo sa pintuan. Si Teresa iyon. Kabanata 4896 ang ginang ay naglabas ng aura ng kakisigan at awtoridad. Anong ginagawa mo dito? Umalangaw-ngaw ang boses ni Winton. Itinuring niya si Teresa bilang isang kaaway mula nang ilagay niya ang kanyang mga tao sa ilalim ng isang selyo. Pumasok si Teresa sa bulwagan at umupo sa isang bakanteng upuan. Narinig ko na ang asawa ni James, ang kanyang mga anak, at ilang tao mula sa Human Universe ay nahuli at ikinulong sa Mount Stoyan. Bilang miyembro ng Chaos District, hindi ako maaaring pumikit dito. Napangisi si Winton. Sa tingin ko hindi ka sincere na nandito para tumulong. Malaki ang posibilidad na ikaw ang nag-leak ng impormasyon sa mga pinuno ng distrito tungkol kay James. Maaaring naakit mo ang mga lalaking iyon na puntiryahin si James para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at sa mga sagradong balumbon. Kalokohan lang yan. Bakit ko naman gagawin yun? Saway ni Teresa, at saka, iniligtas ko ang buhay ni James noong nakaraan. Kung magtatanim ako ng anumang masamang hangarin laban sa kanya, wala na sana akong nagawa at panuurin siyang mamatay noon. Tama na. Nagtaas ng kamay si Yardos. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan nating malaman kung paano iligtas ang pamilya at mga kaibigan ni James. Dapat natin silang patayin. Tumigas ang ekspresyon ni Livy at naging galit. Sino ba ang may pakialam kung sila ay mga cultivator ng Chaos Rank? Wala si tatay para sa kanyang pagmumuni-muni, at siya ay lubos na nakakalimutan sa balitang ito. Kailangan nating iligtas si nanay at ang aking mga kapatid mula sa mga taong iyon. Anong nangyayari? Isang matandang lalaki na may balbas ang pumasok sa bulwagan ng sandaling iyon. Si Whale, ang dating pinuno ng Tempris House. Nabalitaan kong banihag ang asawa ni James. Anong nangyari sa lupa?
Sir Whale. Magalang na bati ni Winona sa lalaki. Sa kabilang banda, may pagtataka sa mga mata ni Zula nang makita niyang papasok si Whale sa bulwagan. Ipinaliwanag ni Yardos, ang mga lalaking iyon ay dinukot ang asawa at pamilya ni James para bantasyang isuko ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nais din nilang matutunan ang mga pamamaraan ng paglilinang ng sutra at ang mga sagradong balumbon. Nasaan si James? Nagsalubong ang kilay ni Whale. Bakit hindi niya tinatalakay ang plano ng pagsadyap sa inyong iba? Sumagot si Yardos, siya ay nagsasagawa ng saradong pinto na pagmumuni-muni sa isang nakatagong lugar na may porma sayon upang isara ang kanyang aura na nakalagay sa lugar. Kahit ako hindi ko ma-detect kung nasaan siya ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Whale. Ilang sandali pa, tahimik sa loob ng hall habang tumahimik ang lahat. Kami na mismo ang hahawak sa mga lalaking iyon. Tumayo si Shrivel mula sa pagkakaupo. Isang napakalawak at nakamamatay na aura ang lumabas mula sa lalaki sa sumunod na sandali. Naka-advance ka na sa Chaos rank, Mr. Shrivel. Nanlaki ang mga mata ni Yardos nang makita ang pagbabago ng aura ni Shrivel. Bahagyang tumanggo si Shrivel. Ang isa sa aking mga clone ay nanatili kay James habang siya ay naglalakbay sa iba't ibang mga distrito. Nagawa nitong makaipon ng iba't ibang kaalaman at bagong kaliwanagan. Matapos itong muling pagsamahin sa aking pangunahing sarili, ang mga pag-aaral na iyon ay lubhang nakatulong sa aking proseso ng paglilinang. Nakagalaw ako sa quasi-chaos rank at nakapasok sa chaos rank na medyo maayos. Magaling. Napangiti ng malapad si Yardos. Paano kung ang mga pinuno ng distrito ay nagtutulungan para subukang mapabagsak si James? Sasalakayin natin ang Mount Stoyan at ibababa natin ang bawat isa sa kanila. Ibilang mo ako, sagot ni Winton sa isang malalim, bakal na boses. Darating din ako. Bumangon si Sachi. Maraming bagay ang natulungan ako ni James. Hindi ako pwedeng manatili na lang dito at walang gagawin kapag nasa panganib ang asawa niya. Ako rin. Tugon ni Windale, kahit hindi pa ako nakakalipat sa quasi-chaos rank, gayunpaman, nasa boundless na estado ako ng Kylem Acme rank ngayon. Tinulungan ako ni James na malutas ang mga problema na may kaugnayan sa karma dati. Naabot ko lang ang Chaos rank sa tulong niya. Tutulong din ako. Sabi ni Zula. Ang iba pang mga magsasaka ay nagpahayag din ng kanilang pananabik na sumali sa operasyon upang iligtas ang pamilya at mga kaibigan ni James, maliban kay Waleria. Umupo ang ginang sa kanyang upuan na may guti-guti na ekspresyon sa kanyang mukha. Karaniwan, si Waleria ay kabilang sa mga unang sumang-ayon sa mga bagay na ito. Sa kasamaang palad, isa sa mga sektang sangkot sa insidente sa pagkakataong ito ay ang Thea Sect, na siyang organisasyong kinabibilangan ng Waleria. Itinuring pa ni Waleria si Cedrus bilang isang ama. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nag-isip si Waleria na may problema sa kanyang mga mata. Alam ni Yardos na may mga alalahanin si Waleria. Iminungkahi niya, you should stay here and wait for James, Waleria. Ipaalam sa kanya ang tungkol dito sa sandaling bumalik siya. Sige. Napangiti ng mapait si Waleria. Lahat, maghanda na tayong umalis patungong Mount Stoyan. Inilibot ni Yardos ang paligid ng silid sa iba pang mga magsasaka na may matatag na tingin. Para sa kanilang operasyon upang iligtas ang pamilya at mga kaibigan ni James, ang mga nagsasaka ng Chaos rank na nagboluntaryo ay sina Yardos, Shrivel, Whale, at Zula. Mayroon pa silang Livy, na sapat na malakas upang labanan ang mga cultivator ng Chaos rank. Bukod doon, mayroon silang mga cultivator na maaaring makipaglaban sa mga quasi-Chaos rank cultivator na kinabibilangan ni Sachi, Winona, at Winton. Ang kanilang pangkat ng mga magsasaka ay sapat na makapangyarihan upang talunin ang anumang mga nakatagong sekta o kahit isang buong distrito. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay may malungkot o bahagyang naguguluhan na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha habang ang kanilang pagkikita ay natapos na. Ang desisyon na lumaban sa apat na Chaos rank cultivator ay hindi madaling gawain. Ang apat na cultivator na iyon ay kumakatawan sa apat na super faction. Si Yardos at ang iba ay nahaharap sa napakalakas na mga kaaway sa pagkakataong ito. Kasabay nito, isang grupo ng mga magsasaka ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan sa Mount Stoyan.
Isang maliit na pagkunot ng noo ang gumuhit sa mga kilay ni Zizzle. Baka magka-problema tayo. Isang grupo ng mga magsasaka ang nagsama-sama at nagpaplanong salakayin ang Mount Stoyan. Si Lucius ay tila ganap na walang interes. Mataray niyang sinabi, ano ang dapat ipag-alala? Papatayin na lang natin ang sinumang magpapakita rito na sinusubukang iligtas ang mga kakilala ni James Cayden. Paliwanag ni Zizzle, kahit na tayo ay lubos na nakahanda sa iba't ibang mga plano at taktika, dapat tayong manatiling mapagbantay. Yardos Zagarari, ang Ancestral Bloodmaster, Whale Kailokan, at Sula Kailokan ay pawang mga cultivator ng Chaos rank. Higit pa rito, mayroon din silang ginang na nagsasabing anak ni James, si Levi Cayden. Lahat sila ay dalubhasa at may kakayahang magsasaka. Tingin ko kaya natin sila, sagot ni Cedrus. Si Xylus ay may nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata. Ganyan ba talaga kabisa ang Tenfold Purge Formation? Magagawa ba nitong bitag at patayin ang mga magsasaka ng Chaos rank? Napakalakas ng formation. Tumango si Zizzle. Nilikha ni Emperor Raya ang Tenfold Purge Formation sa pamamagitan ng paggamit ng Heavenly Paths ng 10 distrito bilang batayan nito. Kahit na walang sinuman sa atin ang nakabisado ang kapangyarihan ng Ten-Path Technique, maaari pa rin nating likhain at palakasin ang pagbuo sa pamamagitan ng pagpapalit ng isa pang mapagkukunan ng enerhiya. Ang mga nagsasaka ng Chaos rank na nakulong sa aming pormasayon ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makalabas ng buhay. Gayunpaman, nag-aalala ako na baka hindi natin mahawakan ang lahat ng mga magsasaka kung napakarami sa kanila ang darating. Binigyan ni Zizzle ang mga lalaking iyon ng paraan para lumikha ng Tenfold Purge Formation. Kumpiyansa siya na ang pormasayon ay sapat na malakas para mapabagsak sina James, Yardos, at maging si Shrivel ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang bilang ng mga magsasaka sa kabilang panig ay naging mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Sapat na kung magagamit natin ang pormasayon para masupol ang ilan sa kanilang mga mandirigma. Nakahinga ng maluwag si Xylus. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Lucius. Si Sir Lucius ay pumasok sa Chaos rank sa loob ng mahabang panahon. Hindi magiging problema para sa iyo na makipagsabayan sa dalawang Chaos rank cultivator, hindi ba? Si Lucius ang unang taong nakamit ang Chaos rank sa lahat ng 9 district ng Endlos. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang aktwal na ranggo ng paglilinang sa ngayon. Kabanata 4878 lahat ay interesado sa kasalukuyang cultivation rank at kapangyarihan ni Lucius, lalo na si Zizzle. Ang kanyang ama ay pinatay ni Lucius. Para makaganti, kinailangan munang alamin ni Zizzle at kumpirmahin ang totoong cultivation rank ni Lucius. Sinabi ni Zizzle sa isang walang pakialam na paraan, ang Chaos rank ay nahati din sa ilang mga ranggo. Pagkatapos makamit ang Chaos rank, ang cultivator ay kailangang magtrabaho ng husto upang lumipat sa Chaos Elemental rank. Next would be the Chaos Transcendere rank. Ipinaliwanag niya ang 5 magkakaibang ranggo ng Chaos rank mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, na kung saan ay ang Chaos Elemental rank, Chaos Transcendere rank, Chaos Omni rank, Chaos Essentia rank, at Chaos Kumpletong ranggo. Si Emperor Raya, na tumulong sa pagdadala ng kapayapaan sa Endlos at lumikha ng 10 distrito, ay isang cultivator ng Chaos Completer rank. Sa kabilang banda, nakapasok si Windalgones sa Chaos Essentia rank noong panahon niya. Naabot ng ama ni Zizzle ang huling yugto ng Chaos Elemental rank bago siya inatake at brutal na pinatay. Sa makatuwid, inakala ni Zizzle na ang mamamatay tao sa kanyang ama ay isang taong pumasok sa katulad na yugto ng Chaos Elemental rank o ang mga ranggo sa itaas nito. Mahabang panahon na ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang ama, at hindi sigurado si Zizzle kung si Lucius ay umabant sa Chaos Transcendere rank. Pabirong pagpapatuloy niya, bakit hindi mo na lang ipaalam sa iilan sa amin kung saang yugto ng Chaos rank ka ngayon, Sir Lucius? Mag-aalok ito sa amin ng higit na katiyakan para sa aming paparating na labanan. Ngumisi si Lucius. Huwag kang mag-alala. Sa aking kapangyarihan at kapangyarihan ng Tenfold Purge Formation, hinding-hindi maiiwang buhay ng mga lalaking iyon ang bundok Stoyan. Alam ng batika at makapangyarihang magsasaka na walang mabuting ibunyag sa iba ang kanyang tunay na ranggo ng paglilinang.
Matapos marinig ang kanyang tugon, hindi pinindot ni Zizel si Lucius para sa isang sagot, at lumipat siya sa ibang paksa ng maayos. Samantala, isang hindi malalampasan na porma sayon ang inilagay sa paligid ng isang malalim na kanya na matatagpuan sa loob ng isang malinis at birhen na kagubatan. Sa loob ng porma sayon, isang binata ang ganap na nakatuon sa kanyang pagsasanay at paglilinang. Si James ay nanatili sa porma sayon para sa isang panahon sa mga tuntunin ng panahon ng labas ng mundo. Gayunpaman, mas maraming oras ang lumipas sa loob ng time formation na itinakda ni James. Sa ngayon, nagawa ni James na makabisado at makabuo ng kapangyarihan ng 7-path techniques. Bilang karagdagan, palagi siyang nagsasanay na may kaalaman sa Tenfold Realms Transcendent Sutra sa lahat ng oras na ito. Nagawa ni James na iangat ang kanyang cultivation base sa loob ng boundless na estado ng Kylem Acme rank ng malaki. Kasabay nito, matagumpay na na-unlock ni James ang ikapitong anyo ng Boundless Pagoda. Matapos makapasok sa ikapitong antas ng pagoda, napagtanto ni James na kailangan muna niyang makabisado ang pamamaraan ng paglilinang na ibinigay sa palapag na iyon. Kasama ng kapangyarihan ng 8-path techniques, maa-access niya ang ikawalong anyo ng Boundless Pagoda. Hindi natapos ni James ang kanyang pagmumuni-muni noon. Napagpasyahan niya na oras na upang lumipat sa susunod na ranggo ng paglilinang. Nanatili si James sa posisyong nakaupo sa loob ng Boundless Pagoda. Nakabuo siya ng isang komplikadong porma sayon sa itaas ng kanyang ulo. Sa ibabaw ng porma sayon, isang maitim na parang tao ang nakaupo na nakakrus ang mga paa katulad ni James. Habang nagpapalabas si James ng matinding aura, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw at umikot sa kanyang katawan. Unti-unti, lumutang ang mga inscripsyong iyon patungo sa porma sayon sa itaas ng ulo ni James at sumanib dito. Sa loob ng ilang minuto, ang pressure sa hangin sa paligid ni James ay tumaas ng husto habang ang porma sayon ay tila nagbabago ng walang tigil. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na kaluskos mula sa katawan ni James. Ito ay isang indikasyon na si James ay matagumpay na umaban sa susunod na ranggo ng paglilinang. Isang napakalawak na aura ang nabuo at pinakawalan sa kanyang katawan halos kaagad. Sa kabutihang palad, si James ay nananatili sa loob ng Boundless Pagoda, na sapat na malakas upang maglaman ng kanyang aura. Ang kanyang porma sayon lamang ay hindi sapat upang pigilan ang malalaking halaga ng aura na tumagas sa labas ng mundo. Kabanata 4899 na ilang sandali pa, dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Ang mga inscription ng Dobro Eyes na natagpuan sa kalaliman ng kanyang orbs ay bahagyang kumikinang. Ginagamit ni James ang pagkakataon para sanayin at gawing perpekto ang iba't ibang kakayahan at kakayahan na nakuha niya hanggang ngayon. Matapos makapasok sa Quasi-Chaos rank, nakahanap si James ng bagong paliwanag sa mga kapangyarihan ng Dobro Eyes. Ang mga inscription sa kanyang mga mata ay mabilis na nagbabago at nagbabago. Hindi mabilang na mga imahe ang nabuo at makikita sa kanyang mga mata bawat segundo. Naramdaman ni James kung paano niya nalampasan si Sachi sa mga tuntunin ng kahusayan at lakas ng kapangyarihan ng Dobro Eyes. Labis siyang nabighani sa sobrang lakas ng kanyang mga mata. Di nagtagal, ang mga inscription sa kanyang mga mata ay nagsimulang kumupas. Ang mga imahe na nakikita ni James sa harap ng kanyang mga mata ay unti-unting naglaho kasama ang nakasulat. Pagkatapos, ginawa ni James ang scroll na nakuha niya kay Byron at sinimulan itong basahin. Ang paraan ng paglilinang ng Defying Heaven's Art ay naitala sa scroll. Natutunan ni James ang Sacrilegious Ascension noong nakaraan. Ang pamamaraan na iyon ay isang pinasimpleng bersyon ng Defying Heaven's Ang pamamaraan na iyon ay isang pinasimpleng bersyon ng Defying Heaven's Art. Kapag natutunan ang Sacrilegious Ascension, ang magsasaka ay kailangang matutunan muna kung paano lumikha ng maliliit na reservoir ng enerhiya sa iba't ibang acupoint sa buong katawan. Susunod, kakailanganin ng magsasaka na pagsamahin ang mga kapangyarihan ng mga reservoir ng enerhiya at ang kanilang sariling mga kapangyarihan upang sirain ang kanilang gulugod.
Pagkatapos, kailangan nilang muling likhain ang kanilang gulugod sa pamamagitan ng paggamit ng mga enerhiya ng langit at lupa. Sa pagbuo ng bawat vertebra, ang cultivator ay magagawang gumawa ng isang hakbang at taasan ang kanilang aura ng sabay-sabay. Sa kabaligtaran, ang kaalaman sa Defying Heavens art ay mas mahirap at malabo. Kakailanganin ng karaniwang magsasaka ng napakahabang panahon at mahirap na pagsisikap upang maunawaan ang mga nilalaman ng balumbon. Sa kabutihang palad, si James ay nagkaroon ng malawak na kaalaman at karanasan sa pag-aaral ng iba't ibang mga kasanayan at pamamaraan. Naunawaan niya ang nilalaman ng balumbon ng walang kahirap-hirap. Napagtanto ni James na ang Defying Heavens art ay bahagyang naiiba sa Sacrilegious Ascension. Ang mga cultivator ay dapat munang lumikha ng mga microcosms na nagsisilbing mga reservoir ng enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan. Pagkatapos, kakailanganin nilang patuloy na sumipsip at mag-imbak ng mga enerhiya ng langit at lupa sa loob ng microcosms. Kapag nailabas na ng cultivator ang Defying Heavens art, ang napakalaking dami ng enerhiya na nakaimbak sa loob ng microcosms ay ilalabas sa kanilang kapaligiran. Gayun din, hindi kailangang sirain ng may hawak ng Defying Heavens art ang kanilang sariling gulugod. Sa halip, gagamitin nila ang kanilang sariling katawan upang i-connecta ang langit at lupa. Ang mga magsasaka ay kinailangan na sumipsip ng greater paths mula sa kapaligiran at gamitin ang mga ito upang itayo ang skyward stairway. Mukhang naging madali sa akin si Byron sa laban natin noon. Matapos basahin at maunawaan ang higit pa tungkol sa Defying Heavens art, napagtanto ni James na nilikha lamang ni Byron ang skyward stairway na binubuo ng 33 hakbang sa kanilang huling labanan. Hindi pinakawalan ng lalaki ang mga kapangyarihang nakaimbak sa loob ng microcosm sa kanyang katawan. Parehong ibinahagi ng Sacrilegious Ascension at ng Defying Heavens art ang parehong side effect ng pagpapahina sa pisikal na kondisyon ng cultivator pagkatapos ng bawat paggamit. Karaniwan, ang mga cultivator na nagsasanay ng Defying Heavens art ay hindi makakapaglabas ng kasanayan ng 2 beses sa isang labanan. Iyon ay dahil mahabang panahon ang kailangan para ang mga naubos na microcosms ay ganap na maimbak na may kapangyarihan muli. Maaaring piliin ng mga cultivator na huwag ilabas ang mga kapangyarihan mula sa microcosms at gamitin pa rin ang Defying Heavens art. Gayunpaman, ang lakas ng mga pag-atake ay mababawasan. Matapos mailigpit ni James ang scroll, nagsimula siyang tumuon sa paglikha ng maraming microcosms sa iba't ibang acupoint sa loob ng kanyang katawan. Kapag handa na ang microcosms, kinuha ni James ang isang itim na kristal mula sa kanyang imbakan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang kapangyarihan ng itim na kristal at i-convert ito sa isang anyo ng dalisay, malakas na enerhiya. Unti-unti, hinihigop at pinunan ni James ang microcosm sa kanyang katawan ng enerhiyang iyon. Kasabay nito, nagsusumikap din si James na gawing perpekto ang komplikadong porma sayon. Ang porma sayon ay isang representasyon ng mga inscription sa kanilang pinakakataas-taasang anyo. Habang pinalalim ni James ang kanyang kaalaman sa mga inscription, ang porma sayon ay magiging mas makapangyarihang mga anyo. Kabanata 4,900 habang sinubukan ni James na makabisado ang Defying Heavens art, nagsusumikap din siya sa pagsasanay sa kanyang katawan, kapangyarihan ng dugo, at kaluluwa. Inaasahan niyang makamit ang ika-10 ranggo ng Omniscience Path sa panahon ng kanyang closed-door meditation sa pagkakataong ito. Whoosh! Isang grupo ng mga magsasaka ang nag-teleport at nakarating sa paanan ng Mount Stoyan. Ilang pamilyar na mukha ang nakatayo sa harapan, kasama sina Yardos, Shrivel, at Whale. Ang mga kaibigan ni James, halimbawa, sina Winton at Sachi, ay nandoon din. Lahat sila ay may mabangis, bakal na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nandito na sila. Ang pinuno ng Hozif District, si Lucius, ay tumayo mula sa kanyang upuan. Habang nakatingin siya sa malayo, naramdaman ng lalaki ang aura ng ilang bihasang magsasaka sa malapit. Ibinaling niya ang tingin sa mga kasama sa loob ng bulwagan. Kailangan nating gamitin ang formation para masupol si James Caden. Hindi natin dapat i-activate ang formation maliban na lang kung si James ang magpapakita rito. Noon lang, umalangaw sa hangin ang nakakabinging boses ng isang lalaki. Pakawalan ang anak ko.
Si Shrivel, ang Ancestral Blood Master, ay tumapak ng malakas sa lupa sa labas lamang ng Mount Stoyan. Ang kanyang katawan ay lumiwanag sa isang nakasisilaw na pulang ilaw sa susunod na sandali. Isang napakalawak at nagbabantang aura ang sabay-sabay na lumabas mula sa Shrivel. Nang marinig ang boses ni Shrivel, ang mga magsasaka sa loob ng bulwagan ay nagtinginan sandali. Nagsimula si Cedres, na nagsasabing, "Ipaubaya mo sa akin si Whale Kailokan." Si Xylas, ang pinuno ng distrito ng Capron, ay nag-isip ng kaunti at inihayag. "Tinaang bahala kay Zula Kailokan." Sumagot si Tuma, "Kakayanin ko ang isang cultivator ng Chaos rank sa isang pagkakataon. Kukunin ko ang lalaking nagniningning sa pulang ilaw kung gayon." Naglakad si Zizel patungo kay Lucius at sinabing, "Sir Lucius, kailangan mong labanan ang dalawang Chaos rank cultivator. Sila ay sina Yardos Zagarari at Levi Caden. Maaari naming ipaubaya ang iba sa iyong mga tauhan mula sa apat na sekta." Bahagyang tumanggaw si Lucius. "Sige." Kumpiyansa ang pinuno ng Hazif District na kaya niyang talunin sina Yardos at Levi kahit na kailangan niyang labanan ang dalawa ng sabay-sabay. Boom! Bumaba mula sa langit ang isang haligi ng dugo at damapo sa proteksyon na porma sayon na itinapon sa ibabaw ng Mount Stoyan. Ang porma sayon na nilikha gamit ang kapangyarihan ng apat na pinuno ng distrito ay kitang-kitang nang inag sa sandaling tumama ang haligi sa hadlang. Nagsimulang mabuo ang ilang pinong bitek sa hadlang sa ilalim ng haligi ng dugo. Maya-maya lang, may isang lalaki na nagmaterial sa labas ng formation. Si Toma iyon, ang pinuno ng Welcan District. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang pumasok sa bakuran ng Mount Stoyan. Umalis ka na at magpanggap si Pal na hindi ito nangyari. Kung hindi, lahat kayo ay haharap sa kahihinatnan ng "How dare you?" Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Shrivel. Nag-teleport siya at muling nagpakita sa harap ng lalaki. Itinaas ni Shrivel ang palad niya at pilit na inihampas ang braso kay Tuma. Hindi man lang kumibo si Tuma sa biglaang pag-atake ni Shrivel. Itinaas niya ang kamay at sinuntok din ang kalaban. Boom! Isang malakas na tunog ang maririnig nang magkadikit ang mga kamay ng mga lalaking iyon. Napalipad sa ere si Shrivel dahil sa sobrang lakas ng atake ni Tuma. Mabilis na nag-teleport si Tuma at muling lumitaw sa tabi ni Shrivel. Walang tigil ang pagbato ng lalaki sa dibdib at tiyan ni Shrivel. Sa isang iglap, si Shrivel ay nagtamo ng matinding pinsala. Si Tuma ay pumasok at nagsanay sa Chaos rank sa napakatagal na panahon. Ang kanyang kapangyarihan ay higit na nakahihigit kaysa kay Shrivel, nakaka-advance pa lang sa Chaos rank kamakailan. Nang makitang inaatake si Shrivel, agad na kumilos si Yardos at ang kanyang mga kasama upang subukang tulungan si Shrivel. Gayunpaman, si Lucius at ang iba pa ay nagkatawang tao sa harap nila at hinarangan ang kanilang landas sa sandaling iyon. Di nagtagal, ang mga miyembro ng apat na sekta ay nagpakita rin sa labas ng Mount Stoyan, na sinusundan ng bawat isa sa kanilang mga pinuno. Sa loob ng ilang minuto, daan-daang mga magsasaka ang nagtipon sa labas ng Mount Stoyan. Kasabay nito, hindi mabilang na iba pang mga magsasaka, na pumasok sa Chaos Arena, ay nanunood ng pag-unlad ng labanan na nagaganap doon ng may malaking interes.